Hi guys! Welcome back to my channel. Pagpasensya na yung boses ko ngayon dahil hindi maganda at ako ay namamaos. Ewan ko bakit ganun. Sumakit lang yung lalamunan ko tapos nawala na. Anyway, nandito kami ngayon sa venue na ito kasi magkakaroon kami ng recommitment of vow or parang ikakasal kami ulit. Ano to, mass wedding. Marami kaming mga couples dito kasi nandito kami sa couples retreat. And one of the event na mangyayari tonight is yun, magkakaroon ng recommitment of vows ang bawat couples na nandito. Kaya ayan na, nag-uumpisa na. Siyempre merong yung maglalakad tayo sa aisle, di ba, kapag kinakasal, may ganon. Kaya tara guys, let's go! Samahan nyo kami sa aming kaganapan na ito na napaka-memorable sa amin bilang couple ang araw na ito dahil totoo nga nagkaroon ng love rekindled and basta yun na yun. Ang ganda ng retreat na aming napuntahan na ito and ayun nga dahil dito sa na to, sa ceremony na ito, dahil dito sa recommitment vow na ito ay yun, nagkaroon ng bagong ang aming mga love sa aming mga bilang husband and wife. At syempre, kapag ikinakasal ka, di ba, bago ka pumasok sa aisle, merong kumakanta. Kaya may kumakanta dyan. Couple din yan, sila yung kumakanta. Hindi ko na lang iparinig sa inyo kasi makaka-copyright tayo. Pero ang ganda ng mga boses nila, guys. Para kaming nakikinig ng music na nasa hotel lounge kami. Ganon yung boses nila. Kaya, ayan o. Kumakanta sila, kinakantahan kami. Kinakantahan nila yung bawat couple na maglalakad doon sa aisle. Kaya, let's go! Tara! Madadama yung mga anak ng mga anak nila hanggang sa susunod na generations. Kaya po ito, pinagtitibay natin ang inyong pagsasama dahil meron tayong misyon. Ano po yung misyon ninyo? Para matandaan po ninyo, meron tayong 3 P. Nagsisimula sa P na mission natin bilang mag-asawa. Okay po ba? So yung unang P, nakikita natin siya sa Malakay chapter 2, verse 14, yung sa second part. Sabi niya po dyan, because the Lord witnessed the vows you and your wife made when you were young. So sino daw po yung witness nung kinasal kayo? Ating Panginoong Diyos. At sabi niya, but you have been unfaithful to her. So, ibig sabihin, binabantayan ng Diyos yung relasyon natin. Alam niya kapag unfaithful tayo. Yung unfaithfulness, hindi lang po yung magkakaroon ka ng third party. Hindi lang yun ang unfaithfulness. Yung unfaithfulness, hindi natin ginagawa yung role natin as husband and wife. Unfaithfulness din po yun. Unfaithfulness din kapag hindi natin sinusunod yung design ng Diyos sa marriage. Kaya po sabi niya, you have been unfaithful to her, though she remain your faithful partner, the wife of your, ano po yung naka-underline? Marriage vows. Yun po yung tawag sa atin. Nung kinasal kayo, tawag doon, marriage vows. Yun ay kasalang pinangako nyo sa Diyos. Talon po tayo verse 16. Sabi sa verse 16, sabay po natin basahin. For I hate divorce. Meron na po ba dito mag-take ng maghiwalay? Wow, makitibay ang pagsasama dito. Yan. Praise God. Kahit po magkaroon ng divorce na batas sa Pilipinas, hindi po yan kagustuhan ng Diyos. Kaya sabi niya, I hate divorce. Sa panahon natin may annulment. I hate annulment. Meron pang I hate separation. Ayaw ng Diyos na magkahiwalay yung mag-asawa. Kaya sabi niya, to divorce your wife is to overwhelm her with cruelty. So, ang tindi po nito, na parang po siyang pinahirapan. So, ang asawa mo pinagmalupitan, sabi niya dito. So, ano po yung solusyon? So, guard your heart. Do not be unfaithful to your wife. Kaya po yung mga pinag-usapan nyo kaninang design ni God sa marriage at saka yung roles, gawin po natin. Bantayan natin puso natin, nagagawa ko ba yung responsibility ko, yung role ko sa aking asawa. Minsan, provider lang yung lalaki. Nawawala yung kanyang pagiging lover
and leader sa family. So yung mga wives minsan, hirap silang mag-submit sa kanilang mga asawa. Tama po ba? Gusto niyo po bang umamin? Sino yung mga hirap mag-submit dito? Ayan, at least mayroong na gano'n. God bless you, sister. No? Kasi alam ng Diyos yung struggle ng mga wives. Pero kapag sinurrender natin sa Panginoon, natutulungan niya tayo para mag-submit. So yung una pong P na mission natin is to protect the marriage vows we made before God. So yung vow, yung pinangako natin noon, no? Pag-ingatan natin. Kaya pinoprotektahan natin ngayon ito dahil nire-recommit natin yung ating marriage vows before the Lord. So how to protect our marriage vows? So meron lang po tatlong suggestion. Una, tatlong commitment. You are being required to commit to these three things. Ano po yung una? We need to be committed to a covenant relationship. Covenant relationship. Ano po ibig sabihin nito? Yung salitang covenant, no? Ito po ay tipanan, pangako natin sa Diyos. Hindi lang kayo nangako sa isa't isa, nangako tayo sa Diyos. Kaya sabi niya, bantayan natin yung covenant na yun sa Diyos. At ang covenant na ito ay permanent. No? Hindi pwedeng pag ayaw mo na, isusuko ka na. Ang covenant ay commitment. Kahit ayaw mo, you need to be committed to this covenant before the Lord. Ang covenant na yan ay nire-require niya na maging faithful tayo sa ating partner. So ano ibig sabihin doon? Walang no cheating. Walang magkakaroon ng ibang relasyon. Walang adultery na mangyayari sa inyong marriages. Kaya po, tandaan po natin ito na sana masabi natin ito sa ating partner ngayon. Ito pong salitang, there is nothing you can do that will stop me from loving you. Natandaan niyo po ba? Ulitin ko ha. There is nothing you can do that will stop me from loving you. Sige nga, sabihin niyo sa partner niyo kung natandaan niyo. At siyempre mula sa puso, no? There is nothing you can do that will stop me from loving you. Ibig sabihin, kapag hindi kayo napagtimpla ng kape, hindi mababago yung pagmamahal mo. Kahit anong magawa ng partner mo, yun yung commitment. You are committed to that vow. Yung covenant vow na mamahalin kita kahit hindi ka kamahal-mahal. Ang hirap na, di ba? So, sa relasyon mag-asawa, meron po ba dito na nasaktan na sa inyong relasyon? Lahat po siguro tayo dito nasaktan na ng isa't isa, no? Yes. Pero naging dahilan ba yon para itigil natin na mahalin natin yung asawa natin? Dapat hindi. Kaya nga, there is nothing you can do that will stop me from loving you. Pangalawa, we must be committed to a cooperative relationship. So hindi lang ito covenant, kundi cooperative. Ano ibig sabihin nito? Binigyan kayo ng Diyos. Kumbaga kayo ay teammate. Magkatuwang kayo. Kaya nga, helpmate yung wife. So binigyan tayo ng role ng Diyos para maging partner tayo. Hindi tayo magkaaway. We are a teammate. Kaya kapag meron pong argument sa mag-asawa, nag-argue ba kayo? Yes. Hindi naman away, argument lang, di ba? So pag may argument, ang gawin natin, secret, para hindi kayo mag-away. Pag nag-argue kayo, sino usually ang nananalo? Yung babae daw. Kapag bigay yung mga lalaki, no? Pero, ganito po yung gawin natin. Kung nagkakaroon kayo ng argument, ang gawin nyo, papanalunin nyo yung partner nyo. Bakit? Kasi teammate kayo eh. Kung team kayo at nanalo sa panalo ka rin. Tama ba yun? Pero kung kakalabanin mo yung teammate mo, mag-aaway talaga kayo. So let your partner win. Let your teammate win the argument para maging maayos. So mag-cooperate kayo sa role nyo. Ano po yung role ng mga lalaki? Pwede ba natin ulitin? Kung natandaan niyo yung message kanina. Ano yung role ng mga husbands? Leader, lover, and provider.
Ayun, no? Mga babaeng naririnig ko nagre-recite. Sila yung tinandaan nila yung role ng mga lalaki. So dapat yung mga lalaki yun yung matandaan yung role natin. Ano yung role natin? Leader, lover, provider. Yung pagiging leader, hindi po natin yung ginusto. In-appoint ng Diyos yung lalaki na maging leader. So, the husband is the appointed leader of God in the marriage. Kaya kapag yung babae ay nasusunod at naglilid sa mag-asawa, lagot kayo kay Lord. Kasi hindi mo sinusunod yung appointed leader ng Panginoon. Kaya mga wives, ano po yung role natin? Submit to the appointed leader of God. Ano pa? Respect the appointed leader of God. And ano yung pangatlo? Dalawa lang yung binigay? Support. Kasi helpmate kayo eh. Support your husband. Yung pong helpmate, kumbaga di po ba ang lalaki siya yung haligi ng tahanan? So yung haligi, dapat matibay yan. Pero dumadating ba sa punto na yung haligi ay bumibigay, parang tumatagilid na. So anong role ng helpmate? Support, no? Tutulungan mo siya na makabalik, makadiretso ulit yung haligi, which is the appointed leader of God. Kaya importante po na igalang natin yung appointed leader ng Diyos. Kaya lang, as an appointed leader, kailangan natin maging lover. Kailangan pakita natin yung leadership. Maging loving leader tayo. Para yung pagiging provider natin, hindi maharangan. Kasi kung sinusunod natin ng Diyos, madali ang provision ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Yung iba kasi, naghahanap sila ng pagkakitaan. Nawawalan sila ng oras sa Panginoon. Pero kapag inuna mo yung Panginoon, idadagdag niya yung mga pangangailangan natin. So prioritize your role as husband and wife. Prioritize the design of God in your marriage para mas maging madali na yung provision ng Diyos. Okay, pangatlong commitment na re-require sa atin. We must be committed to a Christ-centered relationship. So ang Panginoong Jesus, siya dapat yung nasa sentro ng pagsasama ninyo. Paano po natin malalaman na nasa center si Jesus sa relasyon natin? Paano natin malalaman na nasa center si Jesus? Nakikita ka. Take note, hindi na sinabi ni Jesus, I want to be part of your marriage. Hindi gano'n, kundi I want to be in the center of your marriage. So anong kaibahan nun? Pag nasa sentro siya, ibig sabihin siya yung priority. Siya yung masusunod.